ang kinatatakutan ko, ang nakita natin sa BOC, ano mo, ako, sang-ayon ako, kasi umaabot na, papalo na ng 110 ang kada litro. Saksakan ng mahal. Ang ating mga marginal farmers, higit sa lahat ng ating mga marginal fisher folk, ang mga single family household, talagang umiiyak na. Ang problema kaluang sa excise tax, unang-una, napakalaki ng mawawala. Ang bilang ng ating BOC ay nasa 260 billion. Kung hihintuin ngayon, halimbawa, may 137 billion na mawala. Napakalaki nun. Saan tayo hahanap ng pera para magbigay ng ayuda na kailangan? At ikalawa, may duda ako na talagang magiging mas mura ang gasolina, ang crudo, ang LPG. Kasi ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila i-pass on sa atin yung discount. Kumbaga, naka-discount sila dyan. Kaya nga, sinasabi ko, kahit komplikado yung sistema ng input-output, baka naman mas mainam na yung VAT na lang para point of sale. Doon mismo, habang bumibili ka ng gasolina, ramdam mo sa istasyon. Samantalang ito, baka yung dambuhalang korporasyon lang ang makinabang sa excise tax. Yun. Pero ako, sang-ayon ako, iniisip ko na nga, pati income tax kasi papasok na rin tayo ng Abril, itaas na rin natin ang threshold. Kasi mababa na yung threshold kung ikumpara mo sa cost of living ngayon, kataas-taas ng presyo ng lahat ng bagay. Problema, kaya nga sinasabi ko, medyo kinakabahan ako dito sa excise tax, kahit boboto tayo dyan. Ang problema talaga, kinakailangan na very calibrated yung response, siguraduhin natin na ipapasa yung discount sa taong bayan. Baka naman manatili pa rin sa 100 halos, 110 pa, papalo this week. So, yun ang kinatatakutan natin. Wala nang ang pera ang kababayan para ibigay yung ayuda, pagkatapos hindi pa babagsak ang presyo ng petrol products.